Magandang hapon po. Patay sa saksak ng isang babae sa Paracale, Camarines Norte. Ang suspect kinakasama ng biktima. Ang mitya umano ng krimen, selos, lalo't ayaw raw himuwalay ng suspect sa biktima. Ang nahulikam na krimen sa pagtutok ni Darlene Kai. Masdan ang kuhang ito ng CCTV sa Paracale, Camarines Norte kahapon. Isang lalaking nakaitim na sando at sombrero ang lumapit at tila kinorner ang isang babae sa bangketa. Noong una, tila binatukan niya pa ang babae na nakailag kalaunan. Lumapit ulit sa kanya ang lalaki at umakbay na sa babae. Pero sa puntong iyon, makikita na ang hawak na kutsilyo ng lalaki. Paglapit niya sa babae, inundayan niya ito ng saksak. Napasandal sa pader ang babae bago bumagsak sa bangketa. Ang lalaki kasyual na tumakbo, batay sa iba't ibang kuha ng CCTV ng kanyang pagtakas. Ang babaeng iniwan niya matapos saksakin, dead on arrival sa pagamutan. Batay sa investigasyon ng pulisya, kinakasama ng biktima ang lalaking suspect. Kalibin niya ito. Kalibin po. Dati. Yes po. Kalibin niya tapos ayaw, gusto nang kumalas ng babae sa kanya pero hindi makalasan kasi lagi siyang nakabuntot. Selos na ang lumabas na dahilan. Nahaluan pa ng alak kaya medyo na-trigger. So murder ang kaso. Ngayong umaga, naaresto ang suspect at hawak na ng Paracale Police. Sinusubukan pa siyang makuna ng reaksyon. Wala pang pahayag ang mga kaanak ng biktima. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Bistado sa Antipolo City ang iligal na paggawaan ng sabon na may hatid daw na kakaibang epekto sa kababaihan. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Nang maisara na ng undercover agent ang transaksyon, sumalakay na ang mga tauhan ng NBI Rizal at FDA nitong Huwebes sa isang paggawaan ng sabon sa Antipolo, Rizal. Tumambad sa mga otoridad ang sako-sakong sabon na ibinebenta online ng kumpanyang ayon sa NBI, hindi rehistrado sa FDA at iba pang ahensya. Ang pangako ay magkakaroon ng magandang epekto para sa mga kababaihan. Itong sabon na binibenta na to, na merong nakabili ng sabon na sa halip na nakatulong sa kanya ay nagkaroon ng masamang epekto. At dahil dito sila ay dumulog sa kanilang problema. Kita sa pasilidad ang maruming paraan ng paggawa ng sabon na may iba't ibang kulay at laki. Gaya ng dugyot na equipment na ginagamit para gilingin ang mga umunoy reject at lumang sabon sa ibang kumpanya. Kumuha na ng sample ng FDA para masuri habang naharap sa patong-patong na reklamo ang inarestong may-ari ng paggawaan ng sabon. Isang violation of the FDA Act at Consumers Protection Act ang pwedeng ireklamo rito dahil may mga pinsalang na idulot sa mga consumers na bumili ng kanilang produkto at doon naman sa violation sa regulation ng FDA, walang permit, walang tamang mga steps kung paano ginagawa ito. Inaresto ang sinasabing may-ari ng kumpanya na tumanggap ng mark money. Wala pa siyang pahayag. Hindi naman inaresto ang mga nadatnang manggagawa. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Dahil sa mataas sa presyo ng petrolyo, konti lang inaasahang madaragdag sa bilang ng mga dumaraan sa NLEX ngayong Semana Santa. Ayon sa NLEX Corporation, 3% lang ang inaasahan nilang pagtaas ng bilang ng mga sasakyan sa NLEX. Posible lang sa tanghali ng Miyerkules Santo pa ito maramdaman. Gayunpaman, nakahanda na sila kung sakaling may pagdagsa ng mga motorista. Wala rin anilang pagbabago sa toll rate at sa ngayon patuloy anilang pagpapatupad ng kabiyahe rebate program sa NLEX, SCTEX at Cavitex kung saan discounted ang toll para sa mga pampublikong bus, modern PUV at Class 3 o mga truck na nagkakarga ng mga produkto. Ang halaga ng discount magiging rebate na ibabalik sa mga qualified na motorista. Hindi raw kasali sa discount ang mga walang RFID at gagamit ng cash lanes. Sa mga detalye at sa pagsali sa programa, maaari raw magsumite ng application sa kanilang website o magpadala ng email. Patay sa sunog ang dalawang magkapatid na menor de edad sa Negros Oriental matapos sila matrap sa kanilang bahay. Wala ang kanilang mga magulang dahil nasa bukid at nasa trabaho. Nakatutok si Darlene Kai.
Ang dalawang batang babaeng ito sa La Libertad, Negros Oriental, hindi na naabutang buhay ng kanilang mga magulang. Na-trap ang magkapatid na edad 5 at 8 sa kanilang bahay nang masunog ito Huwebes ng hapon. Lungsod sa La Libertad. Naabo ang kanilang bahay at yero na lang ang natira. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng sunog sa bahay na gawa sa light materials. May mga simulanggo, sir, o mga ebidensya para matumbok na ito ang sa sunog, sir. Unfortunately, sir, na-appeal yun kung sunog ang kabata taon, sir. Walang ina ng mga bata nang mangyari ang sunog dahil naggapas ito ng damo para sa kanilang mga alagang hayop. Nasa trabaho naman ang kanilang ama. Wala rin sa bahay ang mga nakatatandang kapatid ng mga bata dahil nasa paaralan pa. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Kahit madaling araw, pinilahan ng mga motorcycle taxi rider sa Maynila ang ayuda sa kanila ng gobyerno. Pero may mga hindi pa rin nakatanggap. Nakatutok si Bea Pinlac. Akay-akay ng 7 buwang buntis na asawa ang motorcycle taxi rider na si Maverick habang pumipila para makuha ang 5,000 pisong ayuda mula sa gobyerno. Halos 3 buwan na raw siyang napahinga sa pamamasada matapos maaksidente. Kaya hindi niya inakalang kabilang pa rin siya sa makatatanggap ng fuel subsidy. Malaking tulong din po yung 5,000 sa amin kaya sabi ko kahit aanin ko na, titiisin ko na kahit magsaklay ako ng malayo o pipilitin ko po. May ilang rider na madaling araw pa lang nasa pila na. Dumiretso na raw sila roon matapos ang humigit kumulang 7 oras na pamamasada. Baka marami ng tao, mag-aantay pa ako sa init ng araw. Siyempre, puyat ka na, mag-aantay ka pa. Makatutulong man daw ang ayuda. Yung kinikita naming araw-araw na biyahe, napupunta lang sa gasolina. Kung tatagal pa po talaga itong gantong problema natin, hindi po talaga yung sasapat. Pinag-aaralan na raw ng gobyerno ang posibleng dagdag pondo para makatulong sa mga PUV driver at rider. Pinasabit na kami ng supplemental budget para mapalaki natin itong fuel subsidy fund at saka yung itinatawag natin service contracting fund. Pero may ilang motorcycle taxi rider na hindi nabigyan ng ayuda. Nasa listahan daw kasi sila ng mga delivery rider na tapos na ang schedule ng bigayan. Wala naman pala akong mapapala sa oras na pinag-antay ko ng ganitong kahaba. Kala ko tumutulong sa akin, parang pinahirapan pa nila ako ngayon. Sabi ng LTFRB, may mga delivery rider kasi na motorcycle taxi rider din. Pero isang beses lang sila pwedeng lumabas sa listahan. Nakikita natin that sa kakulangan ng oras, hindi na trickle down yung information mabuti. The more so for MC drivers and delivery riders, no? Kasi maraming duplication, dalawang trabaho sila eh. So, pero yung pangalan nila can only appear in one list. Ang auto sa atin ng DSWD, hindi pwedeng kumolekta sa dalawang listahan. Magkakaroon naman daw ng special payout days para sa mga hindi nakapunta sa schedule nila o mga hindi nakasama sa listahan. Pero daing ng ilang rider na hindi nakatanggap ng ayuda. Ang tanong ko kung kailan, wala rin naman maisagot. Aminado ang LTFRB na may mga hamon silang kinakaharap sa pagbuo ng kumpletong listahan ng mga lehitimong PUV rider at driver na mabibigyan ng ayuda. Wala kasing master list of drivers. Yung listahan na galing from the original source, hindi ko kumpleto. This is an opportunity for us to make a central database. And we will update it every now and then. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Sabay na ipinagdiwang ng mga Dabawenyo ang founding anniversary ng Davao City at ang ika-81 kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At dinaluhan ito ng kanyang pamilya, kabilang na si Vice President Sara Duterte. Mula sa Davao City, nakatutok live si Argel Relator ng GMA Regional TV. Argel? Pia, kasabay ng kulminasyon ng 89th araw ng Davao ay ang pagdiriwang ng 81st birthday ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Libo-libong mga taga-suporta ang nakilahok sa Solidarity Walk. Alas 4 ngayong hapon nang nagsimula silang magmarcha, suot ang kanilang green shirt at may dalang maliliit na Philippine flag mula Rojas Avenue hanggang sa Rizal Park kung saan isinasagawa ang birthday celebration program para sa dating Pangulo. For an 81-year-old, isa lang ang birthday wish natin lahat. And that is, he be given another year
of good health sa ato ang Ginoo. Ito ang hiling ni Vice President Sara Duterte ngayong 81st birthday ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasabay ang kanyang kaarawan ng pagdiriwang ng 89th araw ng Davao na dinaluhan ng bise. Nagpapasalamat tayong lahat sa Diyos na umabot ang syudad ng Davao na 89 years, no? Napakahabang panahon, mahirap ang pagbiyahe ng Davao simula noon na magulo, uta ng mga kriminal at ng mga NPA na ngayon ay isa ng mapayapa at maunlad na syudad. 100 years na itong City Hall. Kung pasaputan na 100 years, gamarog lang gihapon ang mga Davaoenyo o kusgan lang gihapon. Daghantag giagian ang atong local hero na si former President Roa Rodrigo Duterte ilang gihilaptan karon unsay nahitabo sa toa. Nagtuo sila buhinay ta, nagtuo sila maluya ta. Pero tanawa ang uasa ta karon sa botang ni Kuskan kay ilatang gisuwayan. Habang gumugulong sa Kamara ang proseso ng reklamong impeachment laban sa bise, dumulog sa Korte Suprema ang mga abogadong kaalyado niya para ipahinto ang impeachment proceedings. Nagpapasalamat sa kanila ang bise at iginiit na hindi raw dumaan sa kanya ang paghahain ng petisyon ng mga abogado. Hindi sila nag-consult sa akin, no? Kasi hindi ko na iniisip ang impeachment sa panahon na yun. Nagpapasalamat ako sa mga lawyers, independent lawyers na hindi kasama sa defense team na nag-iisip pa rin na ipaglaban ang ating saligang batas at kontrahin ang pag-abuso ng proseso ng impeachment. Dagdag ng bise, kahit na nagdeklara na siyang tatakbo sa 2028 presidential elections, hindi niya pa pinaplano kung sino ang mga makakasama niya. Mas formal ang tema ng parada sa Araw ng Davao ngayong taon. Bagamat kapansin-pansing mas kaunti ang mga lumahok na contingent kumpara noong isang taon. Ipinagbawal din ang paggamit ng mga sasakyang gumagamit ng petrolyo sa parada bilang konsiderasyon sa pagmahal ngayon ng petrolyo. Piya, nagpapatuloy ang programa dito sa San Pedro Square at tinasahang matatapos ito ng alas 6 ng gabi dahil may kasunod pa na konsyerto Davaoenyo bilang pagtatapos ng pagdiriwang ng Araw ng Davao. Yan ang latest, balik sa iyo, Pia. Daghang salamat, Argel Relator ng GMA Regional TV. Dalawang photojournalist ang nasawi sa Benguet ng Tangayin na rumaragas ang ilog ang sinasakyan nilang SUV. Nakatutok si Jamie Santos. Wasak sa gitna ng ilog sa barangay Dalupirip sa Itogon, Benguet, ang SUV na ito na natangay ng malakas na agos alas 3:30 ng hapon kahapon. Backhoe na ang ginamit para makuha ang sasakyan. Batay sa investigasyon, 6 ang sakay ng SUV na galing noon sa isang elementary school para sa graduation pictorial. Pagkatapos ng pictorial, umalis sila at tumawid sa ilog. Pero natangay sa tindi ng agos at nalubog sa tubig. 5 sa mga sakay ang agad nakita at naisugod sa ospital. Kabilang ang 68 anyos na driver na sa kasamaang palad ay di na umabot ng buhay. Kinilala ang nasawi na si Rodolfo Ong Tan, isang photojournalist sa Baguio City. Na-cremate na siya kaninang umaga. Ang isa pang sakay ng SUV na anod at natagpuan ang katawan kinagabihan sa ilog na nasa 500 metro ang layo. Kinilala siyang si Neil Clark Onchanco, photojournalist din mula sa Baguio. Nakaburol ngayon si Onchanco. Ipinagluksa ng mga kasamahan sa photojournalism sa Baguio ang pagpanaw ni Tan at Onchanco. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Semana Santa na simula po bukas at may mga hirap na makabiyahe. Hindi lang po dahil punuan, kundi dahil may mga bus na hindi na bumiyahe dahil mahal ang petrolyo. At mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, nakatutok live si Darlene Can. Darlene?
Pia, pahirapan na ngang sumakay ang mga pasaherong pauwi sa ilang probinsya dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Bukod sa karaniwang dagsa ng mga pasahero dahil Semana Santa ay nagbawas din daw ng bus yung ilang kumpanya dahil nga sa sobrang mahal ng diesel. Sa datos mismo ng PTEX o Parañaque Integrated Terminal Exchange, mahigit 70% ng mga biyaheng pabikol ang fully booked na hanggang April 2 o sa Huwebes Santo. Puno na rin ang ilang biyahe pa Laguna, Batangas, Quezon, Mindoro, Visayas at Mindanao hanggang Huwebes Santo. Sa karato lang ito ng isang bus company, puno na ang mga biyahe nila hanggang April 3, Biyernes Santo. Yung ordinary namin ngayon, napuno na rin. Kaya wala nang bakante. Trans passenger na din po, ma'am. Punuan na po. Bakit po, ma'am? Ganito kaagad na po? Advance po kasi kami, ma'am, ng 2 months po. So, bali, mga nag-online book po ang nakapapuno po, nakabook kapag book. Ang senior citizen na si Nelly, halos 3 oras na naghihintay kasama ang pamilya. Kailangan niya pa naman umuwi sa Pio Duran Albay para umabot sa graduation ng mga apo. Ngayon, hirap na hirap talaga po. Yung iba ko nga kasama wala pa yan ticket. Kaya nag-aantay ng trans passenger. Pabalik-balik din sina Popoy sa teller para tanungin kung may mabibili ng tiket pa Catanduanes. Mas mahirap ngayon dahil kailangan mo talagang mag-advance booking. Kabilang sina Emeline sa nakakuha ng tiket pa Camarines Sur, pero 4 na oras ang ipinila nila. Okay lang, ma'am. Nag-test po talaga kami para makauwi lang po sa pamilya. Ang ibang pasahero naman gaya ni Antonio na 2 oras nang naghihintay, baka raw sumuko na. Naganda ko, may 1 buwan kong ginagirapan, ma'am. Para may pamasay pa uwi. Nagbabaka sakali, ma'am, kung baka mayroon pa. Wala na, di. Uwi, balik na lang po. Ang iba naman, no choice na sa mas mataas na pamasahe. Dagdag pang problema ngayon na nagbawas ng biyahe ang ilang bus company dahil sa napakamahal na presyo ng diesel. Ayon sa PTEX, nakikipagtulungan na raw sila sa mga bus company at sa DOTR at LTFRB para masigurong may sapat na masasakyan ang mga pasahero. This time around, upang masigurado lang na ma-optimize nila yung operations, ngayon sisiguraduhin mo nila na fully book yung kanilang mga sasakyan bago sila mag-layout, which means magkakaroon ng konting paghihintay at konting pagpila yung ating mga kababayan. Nagbigay ang LTFRB ng mahigit 1,200 special permits sa mga pampasaherong bus sa buong bansa. Patuloy rin silang nagmo-monitor kung kailangang maglabas pa ng karagdagang special permit. Pero hindi dapat makaranas ng dagdag na pamasahe ang mga pasahero ngayong hindi pa naaaprubahan ng taas pasahe. Sa Baguio City, aabot sa 50% ng mga karaniwang bumabiyaheng pampasaherong bus ang tumigil dahil pa rin sa mahal na krudo. Hinabaan na rin ng ilang bus company ang agwat ng kanilang mga biyahe ayon sa Baguio City Traffic Enforcement Unit. Piayon sa pamunuan ng PTEX, nasa 190,000 yung mga pasaherong babiyahe rito ngayong weekend. Yung pinakamarami ay inaasahan sa darating na Miyerkules kung kailan huling araw na ng pasok ng karamihan. Maaari rin umabot sa mahigit 200,000 kada araw yung babiyahe rito next week. Yan ang latest mula rito sa Parañaque. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Darlene Kai. Sa tuloy-tuloy na pagbibigay ng ayuda sa mga tsuper, meron pa ring mga wala sa listahan. Ang giit ng DSWD, dapat lahat mabigyan ng tulong dahil direktiba ito ng Pangulo. Nakatutok si Bon Aquino. Kahit anong hanap sa mga listahan, wala ang pangalan ni Rene Cervantes sa mga master list ng fuel subsidy sa Marikina City. Pumunta pa ako, ma'am. Nag-aksaya pa ako ng gasolina. Bayad pa sa parking. Mapalik ka na lang. Oo. After Holy Week pa yung sabi doon. Pati ang grupo na ito ng mga motorcycle taxi rider, bigong makakuha ng ayuda. Andito, ma'am, kumpleto kami sa uniforme, helmet, at saka requirements. Pero pagdating namin dito, wala pa rin. Registered na kami, ma'am, sa TNVS. Talagang kailangan i-update yung mga listahan Dahil yung ibang listahan pa nung pandemya, ginamit pa nung pandemya. Yung iba naman, on and off na nagmamaneho. Sa bigayan ng ayuda sa Pasay, mayroon ding hindi nakakuha ng ayuda. Nakakaumay, 3 beses na ako nagpapalista. Anong klaseng pahirap yan? Inano ako na iska na naman. Kompleto na ako documents Ang kailangan lang gawin ng mga motorcycle taxi at delivery riders na wala sa master list ay pumunta dito sa help desk ng Kanika
mga TNVS company. Mag-register sila dito sa LTFRB QR code at pagkatapos niyan ay i-check naman nila yung kanilang pangalan sa fuel subsidy checker na LTFRB. At kapag narito na yung kanilang mga pangalan ayon sa LTFRB, ay hihintay na lamang nila yung kanilang payout schedule. Kanina, nag-ikot si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga payout center sa Marikina at Quezon City. Paglilinaw ni Gatchalian, alinsunod sa utos ng Pangulo, dapat bigyan ng ayuda ang lahat ng tsuper. Wala naman kaming limit na ibinigay sa mga platform. So nagtataka kami, bakit may limit sila? So siguro kailangan tanungin nyo sila. Ang utos ng Pangulo, lahat yan kailangan bigyan. So ang panawagan ko sa mga, nakausap ko na rin sila, sa mga platform, ibigay nyo yung listahan na sa amin. Yung Lahat. Well, yun sa 4-wheel, sinabit na raw nila sa LTFRB yung lahat-lahat nila na unfiltered list. Ngayon, panawagan ko sa kanila, yun sa motorsiklo, dapat yung unfiltered rin. Sinisika pa naming kunin ang panig ng mga transportation network company ukol dito. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Kilala raw na tapunan ng mga dating na-kick out o drop out ang isang paaralan sa Occidental Mindoro. Pero ngayon, tinitingala na sila pagdating sa sports. Inilaban po kasi ng mga guro at mag-aaral ang kanilang galing sa palakasan at humakot ng mga medalya. Ang kanilang kwentong pampa-good vibes sa report na ito. Hindi basta-basta ang school pride na ito sa San Jose Occidental Mindoro. Nang lumaban sa Mimaropa Regional Athletic Meet ang mga atleta ng Pedro T. Mendiola Senior Memorial National High School. Humakot sila ng 7 gold medal, 5 silver medal at 6 na bronze medal. Kakonsyaba ko po dito ay ang mga coaches na hindi po alam ng mga athletes na sila po ay sasalubungin. Hindi po namin inasahan, hindi po namin in-expect na ganun po kasaya yung madadatnan ng mga athletes na and ganun po ka-festive. Ang malapiestang salubong hindi inaasahan para sa paaralang, sabi mismo ni teacher, ay may ibang reputasyon daw noon. Kumbaga po, lahat po ng mga na-drop out, lahat po na patalsik sa ibang school ay sa amin tinatapon. Ang nangyayari po, tinatanggap ng aming mga teachers, ng aming mga kaguruan, ng mga students na ito para hubugin, para disiplinahin at para mas patatagin sa kanilang mga pag-aaral. Bukod pa yan sa mga problemang pinansyal mismo ng paaralan at mga mag-aaral. Kaya laking pasasalamat daw nila sa mga taong tumutulong at sumusuporta sa kanila. Yung department namin sa MAPE, yan po yung isa sa mga malaking naging tulong sa amin na kung saan sila nagsishare ng kanilang pinansyal kahit na alam naman natin, mahirap ang buhay. Tumutulong po talaga yung mga kasamahan namin. Ang kanilang paaralang binansagang tahanan ng mga dropout noon, kilala na bilang tahanan ng mga kampiyon. Ito ay tagumpay hindi lamang sa iyong sarili. Tagumpay din ito ng iyong paaralan at higit sa lahat, tagumpay ito ng iyong komunidad. Inaresto po ang golf superstar na si Tiger Woods sa Florida sa Amerika at sinampahan ng reklamong driving under the influence. Ayon sa Sheriff's Office, mabilis ang pagmamaneho ni Woods at nag-overtake siya sa isang truck saka tumagilid. Wala namang nasaktan sa insidente. Ayon sa mga otoridad, impaired o wala sa wisyo noon si Woods. Pero nang isa ilalim sa breathalyzer test, walang nakitang alak sa katawan. Kaya posible anilang may kaugnayan sa drugs o gamot ang kanyang pagkakadisgrasya. Bukod sa reklamong driving under the influence, naharap siya sa reklamong property damage and refusal to submit to a lawful authority matapos tumanggi sa urine test. Nakulong si Woods pero pinakawalan din kalaunan matapos makapagpiyansa. Noong 2017, naharap sa DUI charges si Woods at kalaunay umaming guilty sa reckless driving. Labis ang pasasalamat ng mga residente ng Pag-asa Island dahil magkakaroon na ng Catholic Church sa isla. Sinimulan na ang groundbreaking ceremony sa simbahang itatayo malapit sa mas pinahaba at pinalawak na runway. Nakatutok si Rafi Tima. Mahigit isang dekada na mula ng huling tumapak dito sa Pag-asa Island sa munisipalidad ng Kalayaan, si retired Associate Justice Antonio Carpio. Nanibago ang dating hukom sa itsura ng isla na kanilang dinalaw noon bilang paghahanda sa kasong nooy isasampa pa lang ng Pilipinas laban sa 9-dash line ng China. Ang daming bago dito. It looks a lot better now. We're moving forward, we're advancing, we're cementing our arbitral award.
Tiniyak daw ni Justice Carpio na makasama dito para sa groundbreaking ng kauna-unahang simbahang Katoliko sa Pag-asa. Sa pamamagitan ng Palawan Council for Sustainable Development o PCSD, nabigyan ng espasyo ang simbahan malapit sa pinahaba at pinalawak na runway ng isla. Pinangunahan ni Puerto Princesa Palawan Bishop Socrates Misiona ang groundbreaking, kasama sina Justice Carpio, PCSD Executive Director Atty. Teodoro Mata, Coast Guard West Philippine Sea Spokesperson Rear Admiral J. Tariela at mga lokal na opisyal at residente ng Kalayaan. Sa kanyang humili sa misa bago ang groundbreaking, inilahad ng obispo ang naranasan ni Jesus nang ipagkanulo siya ng kapwa Hudyo bago ipako sa krus. Sana raw, hindi ganito ang mangyari sa Pag-asa. Nakakalungkot kung kapwa Pilipino ang magsabing, ay, hindi sa akin yan. No? Para bagang nahihina yung ating claim na atin ito. So, may this church be a symbol of unity for us. Bukod sa isa sa mga nagpursige na agad maipatayo ang simbahan sa Pag-asa, payag din daw ang Philippine Coast Guard na ipadala ang kanilang chaplain dito habang inaayos pa ng simbahang Katolika kung paano patatakbuhin ang simbahan. Admiral Gavan recognizes na dapat may simbahang Katoliko dito sa Pag-asa. No? And in the absence of Roman Catholic Church, meron naman tayong Coast Guard chaplain na makakapag-lead muna ng mga masses dito. Ang mga residente ng Pag-asa, laking pasalamat na sa wakas, bukod sa elementarya, high school at rural health center, magkakaroon na sila ng simbahan sa isla. Ngayon po, actually masaya. Kaya po kanina doon, nag-volunteer po ako na magbasa. Malaki po siyang sandalan kasi katulad po na malungkot po dito sa isla. Sa pananampalataya ng mga nandito sa residency, isang malaking sandata para sa amin ang magkaroon ng simbahan dito. Para sa GMA Integrated News, Rafi Timo nakatutok, 24 oras. Libreng serbisyo medikal ang nahihatid sa mga taga-Barangay Payatas, Quezon City ng isang initiative na binuo ng mga doktor at volunteer. Tinutukan yan ni Katrina Son. Mahaba ang pila ng mga residente ng Barangay Payatas, Quezon City na nais makatanggap ng libreng konsultasyon at gamutan sa umiikot na Hospital on Wheels. Mayroon nag-offer sa akin na kung gusto ko daw magpa-opera, parang yung ko, sige, kasi libre naman kako. Mahihirap po talaga kami. O hindi namin kaya magpa-hospital, hindi namin kaya magbayad. Mga doktor at volunteer ang nasa likod ng Hospital on Wheels na nagsagawa na ng mahigit 400 medical mission at nakapagpa-opera ng mahigit 43,000 pasyente. Imbis na ang tao pupunta sa ospital ang pupunta sa tao. Yan ang Hospital on Wheels. Ang problema natin, yung healthcare kulang na kulang. Especially yung hospitals, kung meron man, punong-puno. At saka kulang din sa specialists, kulang sa mga nurses at mga healthcare workers. Bukod sa medical services, nagtuturo rin sila ng basic life support training. At may mga aktibidad din para sa komunidad tulad ng chess, music at arts. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Magkaiba po ang inaasahang paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa taya ng Unioil, posible ang pagtaas sa presyo ng diesel habang walang paggalaw o di kaya may kaunting bawas sa presyo ng gasolina. Kahapon, ayon sa isang oil industry source, batay po sa 4-day average, posibleng 5 hanggang 8 pisong taas presyo sa kada litro ng diesel. At sabi rin ng isang oil industry source, piso hanggang 2 piso ang posibleng bawas sa kada litro ng gasolina. Ang Department of Energy nakipagpulong kay Chinese Ambassador Jin Quan para patatagin pa ang pakikipag-ugnayan sa China na may malaking ginagampanan sa pandaigdigang energy supply chain. Ibinahagi rin ni Energy Secretary Sharon Garin na dumating na sa Luzon ang supply ng diesel na binili ng Pilipinas at masusundan pa raw ang delivery sa mga susunod na araw o linggo. Sinubukan pa po namin makuha ang payag ng Philippine National Oil Company kaugnay nito. Patuloy pang tinutuntun ang motoristang hulikam sa Quezon City na nandugas sa pagpapagas dahil humarurot ng hindi nagbabayad. Nakatutok si John Consulta. Madaling araw ng linggo,
Nagpa-full tank ng diesel sa isang gasolinahan sa EDSA, Quezon City, ang multi-purpose vehicle na ito. Pero bigla na lang umalis nang di nagbabayad ang driver. Bigo siyang mahabol ng pump attendant. Sa backtracking ng mga tauhan ng QCPD, natunton nila ang CCTV na nakunan ang puting sasakyan sa Manila dakong hating gabi bago ito nagpagas at tumakas. Last natin na nakita itong subject vehicle ay nasa Manila area, nasa UN Avenue. Opo, at ang forward tracking natin ay nandito na po sa Commonwealth. Ayon sa QCPD, may pagkakataon pa ang suspect na sumuko na lang at magpaliwanag sa kanyang ginawa bago pa tuluyang lumaki ang asuntong kinakaharap. Pero sakali magmatigas at magpatuloy sa pagkatago. Habang mahaba po yung pag-iimbestiga din natin, ay lumalapit naman tayo na ma-identify siya. Bakit kamo? Well-coordinated po tayo sa ating LTO, sa MMDA, at meron po tayong NCAP. At nakipag-coordinate na rin po tayo sa NLEX at SLEX. Ayon sa QCPD, nag-ambag ang mga tauhan ng Daloma Police Station 1 para tulungan ang gasboy na bayaran ang 5,196 pesos na pinagasolina ng tumakas sa suspect. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, wala namang sama ng panahon ngayon sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility ayon sa Pag-asa. Pero nakaapekto ngayon sa bansa ang easterlies o ang mainit na hangin galing sa Pasipiko. Magdadala yan ng maulap na panahon na may karat-karat na ulan at thunderstorms sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa. Sa rainfall forecast naman ng Metro Weather, posible ang light to moderate rain sa Benguet at ilang bahagi ng Central Luzon bukas. Posible naman ang kalat-kalat na ulan sa Visayas at Mindanao. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa Metro Manila pero hindi inaalis ang posibilidad ng thunderstorms. Break muna sa work sina Jenilyn Mercado at Dennis Trillo para sulitin ng family time. Di rin nila pinalampas ang pagkakaroon ng fun activities para sa mga kabataang nasa autism spectrum, kasama ang anak nilang si Alex Jai. Makichika tayo kay Athena Imperial. Matapos maging busy sa GMA Prime series na Sanggang Dikit for Real, sinusulit ni na Jenilyn Mercado at Dennis Trillo ang quality time with their family. Madalas kami doon sa Tanay. Maraming family time, mas maraming oras para sa mga bata. Masaya sila na nakikita kami tuwing gigising. Kanina, naghanda ng pagdiriwang ang Jen din, hindi lang para sa panganay ni Jen na si Alex Jazz, kundi pati sa mga tulad niyang nasa autism spectrum. Masaya kami na mabigyang saya yung mga taong nandito, makatulong sa kanila, mabigyan ng awareness yung mga taong syempre hindi pa talaga familiar sa kanila yung autism. Pinakamahalaga yung huwag kayong mawawalan ng pag-asa, huwag kayong susuko, huwag kayong bibitiw dahil kailangan ng bawat isa yung mga suporta ng mga magulang. Importante na magkaroon sila ng support group. Malaking bagay yun para sa mga parents. Nakisaya rin sa pagdiriwang si Secrets of Hotel 88 star Mika Salamanca at ibinahagi ang librong iniakda niya. Sabi ko nga dati, di ba, kahit na anong age, kahit na anong gender, kahit na anong estado mo ng buhay o kahit sino ka, yung libro na to, makakahanap ka ng resonation sa kanya talaga. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan. Thank you, Nelson. Mga kapuso, panahon na po ng graduation at mga moving up ceremony sa mga paaralan. Kaya medals are waiting at waving sa mga young achiever. Di ba, partner? Oo naman. Ito, totoo yan. Noong elementary ka ba, naalala mo ba, nakailang ka? Yung pinakamaraming medals na nakuha. Kung ilan ang sayo yung akin, partner. Pareho lang. Pareho lang. Nako, pareho lang tayo. Tsaka, pero congratulations, partner, sa anak mo dahil may medal siya. Congratulations sa lahat ng graduate. Yes. Pero ito, ibahin ninyo ang isang grade 2 student sa Cavite dahil not one, not two, but, 33 medals ang nahakot ni Daniel Elijah Signo sa kanilang Recognition Day sa General Trias Convention Center. Wow! Kasama na riyan ang Award for High Honors, Best Subjects at ang mga award na nakuha niya mula sa regional hanggang
international competitions. At tulad po ng dami ng kanyang mga medals, nag-uumapaw din ng tuwa, syempre, ng kanyang mga magulang. Kwento nila, 2 years old pa lang daw si Daniel ay kaya na niyang magbasa. Nagkakabisa na rin daw siya ng world flags pagtuntong ng 3 years old. Sa gitna ng achievements ng anak, ang payo nila maging mapagpasalamat sa may kapal at manatiling humble. Grabe. Ilan pa kaya yung dadagdag sa mga medals niya hanggang habang... Kasi grade 2 pa lang yun. Times 2 pa siguro. Hanggang college, kailangan nila isang panibagong bahay para sa mga awards. Para lang dun sa mga medal, pang-display. Congratulations, Daniel. At syempre sa lahat ng mga graduate. At mga kapuso, yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.